dahil sa mga ginagawang panghaharas at pambubuli ng China sa mga karatig bansa nito tulad ng Pilipinas. Malamang napapaisip ka na rin kung posible nga bang mapatalsik sa pwesto ang leader ng China na si Xi Jinping. Gaano naman ba kasama ang tingin ng mga Chino sa kanya? Ito kaya ang dahilan sa unti-unting pagbagsak ng ekonomiya ng China? At ano nga ba ang kanilang tunay na layunin sa pag-aangkin ng buong South China Sea? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Bago pa man dumating ang pandemya, ang kapangyarihan ng kanilang leader ay hindi maitatanggi. Sa sobrang tindi at solido ng suporta sa kanyang kapangyarihan, halos 90% ng mga mambabata sa China ang nagkaisa upang gawin siyang leader habang buhay. Sa madaling salita, wala nang eleksyong mangyayari sa China at si Xi Jinping ang kanilang magiging pangulo hanggat siya ay nabubuhay. Kung ating balikan ang kasaysayan ng China, tanging si Mao Zedong lang ang nagkamit ng ganitong uri ng kapangyarihan at siya ang tinaguriang ama ng Chinese Communist Party na kanyang itinatag noong 1921 at naging leader nito hanggang sa kanyang kamatayan noong 1976. Kinikilala si Xi Jinping sa China bilang bukod tanging mambabatas na maaaring sumunod sa mga yapak ni Mao Zedong. Dahil katulad ni Mao Zedong, si Xi Jinping ay isang imperialista na merong napakalaking pangarap para sa bansang China. Isa nga sa mga madalas na katagang binabanggit ni Xi Jinping ay ang The Chinese Dream, isang kapikat ng slogan ng United States na The American Dream. Ang The Chinese Dream ay isang pambansang ideolohiya na inilunsad ni Xi Jinping noong taong 2012. Ayon sa kanya, ang layunin ng The Chinese Dream ay ang muling pagpapabuti ng China upang maging pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ang kaisipang ito ay sumasalamin sa pangarap ng bawat Chino na magkaroon ng mas magandang buhay at isang bansa na may mataas na antas ng internasyonal na impluwensya. Ninanais din ni Xi Jinping na siya ay kilalanin ng bawat Chino bilang isang hari sa panahong ito. Sa katunayan nga niyan ay si Xi Jinping ay tinuturing na ngayon na parang isang Diyos sa bansang China. Marami sa mga inchik na ito ang sumasamba sa kanyang pangalan. Umabot na rin sa punto na kung saan ginawang sacred shrine ang lugar na kung saan siya lumaki at nag-aral. Ipinagmamalaki ng mga Chinese ang pagkakaroon nila ng ganitong leader, dahilan kung bakit nangingilabot ang maraming bansa sa kapangyarihan ng China ngayon. Hindi rin kasi natin may kakaila na ang China ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo ngayon dahil sa lawak ng kanilang kakayahan sa teknolohiya at sapagkat sila ang sentro ng manufacturing ng mundo. Subalit sa kabila ng pangarap ni Xi Jinping na The Chinese Dream ay meron itong isang kakibat na karma. Tumataas ngayon ang tensyon ng mga makakaliwa laban sa gobyerno ng China dahil sa labis na paghihigpit ng kanilang otoridad sa mga tao. Ilan sa mga hakbang na ito ay ang matinding surveillance upang bantayan ang bawat galaw ng mga tao. Kasama na rin dito ang pag-iispiya ng Chinese government sa kanilang mga social media, text messages, browsing history, at ang pagbabawal ng kanilang gobyerno sa paggamit ng kahit alinmang mga social apps ng ibang bansa gaya ng Facebook at Google. Pinagbabawalan din ng kahit na sino sa China na makihalubilo sa global internet upang mapanatiling bulag at bingi ang mga tao sa katotohanan. Layunin ng mga alipores ni Xi Jinping na tanging propaganda lamang ng kanilang gobyerno ang dapat na makita at marinig ng mga tao roon. Ayon sa huling datos, nasa 600 milyon ng mga ordinaryong Chinese ay naghihikahos at nasa kahirapan. At nasa mahigit 20% naman ng mga bagong graduate ay wala umanong mga trabaho. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsikalat ang mga Pogo companies sa Asia, gaya na lamang ng sa Pilipinas. Kaya nagre-resulta ito sa mga Chino na magsialis sa kanilang bansa upang makipagsapalaran sa ibang mga lugar. Dahil alam nila na hindi magtatagal ay tuluyan ng babagsak ang ekonomiya ng kanilang bansa. Karamihan sa mga Chinese ngayon ay kumikita lamang ng 100 hanggang 140 US dollar sa isang buwan, na kung tutuusin ay kalahati lamang ng minimum wage ng Metro Manila. Ang nakapagtataka lang, nasa kabila ng lahat ng mga ito, marami pa ring mga Chinese citizens ang nananatiling tapat at sumusuporta kay Xi Jinping. Paano ba naman kasi ay kontrolado ng Chinese propaganda ang buong media at mga pahayagan?
Kung ating tutuusin, hindi nalalayo ang kalagayan ng Chinese citizens sa North Korea at Russia, na kung saan gwardyado ng gobyerno ang bawat impormasyong lumalabas sa internet at radyo. Ang anumang uri kasi ng pagbatikos o pagpuna sa pamamahala ng gobyerno sa China ay isang malaking krimen at sino man ay pwedeng makulong ng ilang taon o panghabang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sa isang punto ay naglaho na parang bula ang dating pinakamayamang Chinese businessman na si Jack Ma matapos niyang punahin ang pamamahala ni Xi Jinping sa media. Inarma ang China matapos nilang pahirapan ang buong mundo dahil sa pagkalat ng COVID-19 virus. Mula kasi nang matapos ang tuktok ng pandemya, hindi na muling nakabangon pa ang ekonomiya ng China. Dagdag pa rito ang unti-unting pag-alis ng mga planta ng mga multi-billion dollar companies ng Amerika at South Korea upang maiwasan ang sobrang dependency ng mga kumpanyang ito sa mga Chinese. At bilang pagsunod na rin sa regulasyon ng United States dahil sa pang-espiya, pagnanakaw at panggagaya ng China sa mga technology at invention ng ilang mga malalaking kumpanya. Dumadami rin ang bilang ng mga Chinese na naiinis kay Xi Jinping dahil sa pagtrato sa kanila na parang hayop noong panahon ng pandemya. Dagdag pa rito ang kawalan ng trabaho at mababang pasweldo sa kanilang bansa. Ang bukod tanging solusyon na naiisip ngayon ng China ay ang pag-aangkin ng teritoryo, partikular na sa South China Sea na pinag-aagawan ng mga ilang bansa gaya ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam at Indonesia. Bagamat may mga pagtutol mula sa iba't ibang panig, nananatiling matigas ang posisyon ng Beijing na sila raw ang tanging may-ari ng buong 1.3 million square mile ng karagatang ito at handa silang gumamit ng dahas, makamkam lamang ang nasabing karagatan. Mayroong estimated na $3.37 trillion na halaga ng global trades ang dumadaan sa South China Sea kada taon. At bukod dito, ang South China Sea ay naglalaman ng 3.6 billion barrels ng petroleum liquids at 40 trillion cubic feet ng natural gas reserves. Kung kaya ganun na lamang kasakim ang China upang angkinin ang nasabing karagatan, dahil ito ang inakala nilang susi upang maisalba ang kanilang naghihingalong ekonomiya. Isa rin ang bansang Taiwan sa mainit na target ng China ngayon. Ito ay matapos magdeklara ang Beijing na handa nilang sakupin ang Taiwan upang pag-isahin ang kanilang mga bansa. Laman din ng mga balita kamakailan ang pagpapadala ng China ng kanilang mga warships at fighter jets sa Taiwan upang magbigay ng babala sa Taiwan na handa na silang lusubin anumang oras. Ito ang isa sa mga bagay na kinakatakutang mangyari ng Amerika dahil sa kumpanyang TSMC. Ang TSMC o ang tinatawag nilang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ay ang pinakamalaking semicon company sa buong mundo at sila ang responsable sa paglikha ng mga critical components at advanced processors ng mga higanteng computer brands gaya ng Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia at marami pang iba. Malamang kapag napasa kamay na ng China ang Taiwan, siguradong aangkinin nila ang buong TSMC upang pabagsakin ang technology sector ng United States. Sa kabuuan, ang ekonomiya ng China ay nahaharap sa mga seryosong hamon na dulot ng mga internal at external factors. Bagamat malaki pa rin ang potensyal ng bansa sa pag-usbong, kinakailangan nito ng mas matibay na mga hakbang upang mapanatili ang paglago at makapag-adjust sa mga pagbabagong dulot ng mga internal at global issue. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.